Trending ngayon sa social media ang pagbisita ni BBM sa Jensan kung saan binisita niya ang mga naapektuhan ng lindol. Pero ang nakakagulat, ang taong bayan doon sinigawan at minura si BBM. Panoorin natin ang video na ito. Para sa ayuda! Relisod na kayo, Pilipina! Ay. Naglisod na dyan, Pilipina! Kung saan naman taon mo? Oh, BBM! Ibalik ang kabalang bayan! Grabe. Ibalik ang among kwarta! Wala na ang pila! Nawala ang pila! Nagsigit sila tanan! Nagpila na kanila kayo! Wala pang taon! Yung mga tao na natatawa, oh. Oh my goodness! Ay, oh my goodness. Ito yung ibang anggulo. Ay, tinawag na gago. Nakakahiya, no? Ayun. Parang walang nag-recognize sa kanya, no? Natatawa na lamang yung mga netizens doon. Boo! Dili ko BBM! Oh, tanawan ninyo, nagkaguli ang mga tao dire para lang sa ayuda! Relisod na kayo, Pilipina! Naglisod na dyan, Pilipina! Kung saan naman taon mo? Oh, BBM! Ibalik ang kabalang bayan! Grabe. Ibalik ang among kwarta! Wala na ang pila! Nawala ang pila! Nagsigit sila tanan! Nagpila na kanila kayo! Wala pang taon! Nagani ang buntag mo na silid pinila! Oh my goodness! Ay. May sumigaw pa ng Duterte. Nako, nakakahiya ito. Sa harap pa ni Mr. President. Kaya siguro biglang umalis na lang, hindi niya naramdaman yung mainit na pagtanggap ng taga Jensan. Ang naramdaman ni Mr. President ay parang itinataboy na siya doon ng tao doon sa Jensan. Well, sino ba namang hindi magagalit sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan, ayun nga yung sumisigaw ang sabi, ibalik mo yung kwarta ng taong bayan. Alam nila ang nangyayari sa Pilipinas at sa pamumuno ni Mr. President. Eh kung siguro matapang lamang yung Luzon, kasi itong Visayas at Mindanao talagang makakita natin. Napaka-vocal nila. Ayaw nila sa Marcos administration. Ito nga, kitang-kita natin yung si ate talagang isinisigaw niya, ibalik mo ang kwarta, BBM. Ibalik mo ang kwarta ng taong bayan. Eh kung ganito lamang katapang, siguro ang taga Luzon, ay siguro baka mawala na sa pwesto si Mr. President. Eh kaso nga lang, takot ang taga Luzon. Kaya ito si Mr. President iwas na iwas sa Visayas at Mindanao. Kasi alam niya na inaayawan at sinusuka na siya ng Visayas at Mindanao. Heto pa yung isang video na kinaiinisan ng mga netizens kay BBM habang ini-interview ay tumatawa pa siya sa harapan ng mga nasalanta ng lindol na para bang wala lang nangyari. Panoorin natin ito. Naman sa mga tulong, ayan mga tulong na ibinibigay natin, tawa-tawa siya. Walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Alo? Baka maano tayo, masama tayo sa casualty rate. Sku, bakit tumatawa siya? Doon yung mga yung mga nakita natin. Diba?
Anong nakakatawa na para bang wala lang nangyari sa nalindol eh. Parang wala sang simpatya sa mga naapektuhan ng lindol na ito. At patawa-tawa na lang siya. Mr. President, parang high na high tayo ah. Actually wala nakakatawa habang ini-interview ka patungkol sa naapektuhan at nasalanta ng lindol. Pero bakit naman ganito, Mr. President? Nagpapakita ka ng parang masaya ka pa at natatawa ka na lamang sa nangyari. Huwag naman ganun, Mr. President. Magpakita naman tayo ng simpatya sa mga nasalanta ng lindol. Baka isipin to rin ng mga netizens na nakakapanood ng interview mo na tumatawa ka pa ay baka isipin ng netizens masaya ka pa sa nangyari. At heto ang video na kung saan bumisita naman si Vice President Sara doon sa Cotabato. Hindi ito yung nasalanta ng lindol ha. Bumisita si Vice President Sara sa Rojas Elementary School sa Cotabato. Dito natin makikita ang difference ng pagsalubong kay Mr. President at Vice President. Panoorin natin. Diba? Nasigabong. Oh, Terte. Oh. Diba? Oh. Ang laki ng pagkakaiba. Diba? Diba? Napakainit ng pagtanggap kay VP Sara. Nire-respeto. Hindi minumura. At heto, panoorin pa natin ang video na kung saan mismong bumisita na si Vice President Sara sa ospital. Binisita niya, nakiramay siya sa mismo mga nasugatan, ang mga netizens na may nawalan din sa kanilang mga minamahal sa buhay. At makikita ninyo kung papaano sinalubong si VP Sara sa ospital pa lamang. Panoorin natin ito. O diba? Parang inaabangan talaga siya oh. Grabe. Parang may shooting sa pelikula. Ayun. Oh. Diba? Sobrang excited ng taong bayan na makita si VP Sara. Oh, diba? Parang may shooting na pelikula doon sa loob ng ospital at talagang kaabang-abang. Nakita ninyo, sa nasa gilid yung tao, talagang nakatutok ang lahat ng mga cellphones, ng kanilang mga camera, makuhanan lamang si VP Sara. At I'm sure, gusto nila, lahat ng mga naandun sa gilid, gusto nilang mayakap, makamayan si VP Sara. Kita nyo ang pagka-excited ng taong bayan na makita, makasalamuha si VP Sara. Samantala yung isa, si Mr. President, tinataboy, minumura. So alam nyo na yung pagkakaiba nilang dalawa, ni Mr. President at ni Vice President Sara. Yung isa, tinataboy, sinusuka. Yung isa, minamahal. Kasi naramdaman ng taong bayan ang tunay na pagmamahal at malasakit doon pa lamang sa tatay ni Vice President Sara. Hanggang ngayon, Vice President Sara. Ramdam siguro ng taong bayan na siguro kay Vice President Sara, mararamdaman nila ang tunay na malasakit at pagmamahal bilang isang pangulo. Kaya nga lang, hinahadlangan si VP Sara na tumakbo sa 2028 dahil alam nila na mananalo ito eh. Sa ngayon, si VP Sara ang tinik sa mga pink at pulahan. Hanggang ngayon, wala pa nga rin pambato para sa pagka-presidente. Itong si Mr. President at ang mga dilawan, ang mga kakamping. Kasi alam nila na wala talagang panama kung sino man ang kanilang ipapambato sa 2028 elections. Dahil ang majority ng taong bayan sa ngayon
ay kay Vice President Sara. Pilit sinisiraan, pilit binabato ng kung ano-anong paninira. Pero still naniniwala pa rin ang taong bayan kay VP Sara. At panoorin naman natin itong video na ito mula sa party list ng bagong henerasyon na kung saan tinulungan niya ang Office of the Vice President na makapagbigay, makapamahagi ng mga relief goods sa mga nasalanta ng lindol sa Jensan. Hindi na sayang ang boto para sa party list na ito. Panoorin natin ito. OVP Relief Operations for Mindanao. Okay. Ayun. Hello po mga ka-BH, nandito po kami ngayon sa OVP Disaster Operations Center. Kita nyo naman na ngayon talagang nagpapack sila ng relief goods para papunta lahat sa Sarangani. And sa Jensan, ito yung ating wing van na nag-deliver ng 10,000 pack of first aid kits. Ayun. Ayan. So ito, nagre-ready din po sila mag-deliver ng rice food box para sa Ayun. Jensan and Sarangani Walang po, ano. Sarangani province, lahat po na naapektuhan ng earthquake. Kami po ay nakikiramay po sa lahat ng mga naapektuhan ng earthquake. Mag-ingat po kayo, lalo na may mga aftershocks pa yan. Kaya wag po kayo magpakampante. Always keep safe po sa inyo. And we are praying for you. So ito po, 10,000 po itong first aid kit. Salamat sa Aruga PH, kay Kong Eric. Kong at Eric Emmer. and K. Emmer, thank you sa Aruga PH. Yan, And of para- course, Ayun, pansin ninyo yung bigas na kanilang nire-repack. Ang nakalagay lang, not for sale. Samantalang yung pinamamahagi ni BBM, meron pa nakalagay Bagong Pilipinas, meron pa yatang pangalan ng kung ano-ano pa ang mga politiko, samantalang ito. Wala, ang nakalagay lang not for sale. So talagang ang pagtulong nila ay para sa Pilipino. Walang halong politika. Pagpatuloy pa natin. we'd like to acknowledge ka-BH, kung gusto niyo pong tumulong sa Sarangani, nandito lang po sa Barangay Manresa ang Disaster Ayun. Operations Center ng Office of the Vice Office of the President. Vice Welcome President. po ang mga donasyon Mhm. dito. Very much welcome. Very much welcome po ang lahat ng donasyon. First aid para nang kit. sa ganun, makatulong po tayo sa ating mga kababayan sa Sarangani Mhm. Province. Ngayon po, pero sa lahat ng mga calamities, pwede rin po kayong dumulog dito sa Disaster Operations Center ng OVP para makatulong din po kung merong sakuna na nangyari sa inyong mga lugar. Yusek Amart, sino po ang hahanapin nila pag gusto po nila mag-donate? At saan po ba sila pwede pupunta? tumawag? Dito po, meron po tayong mga tao dito, 24 hours po silang nandito. Okay. Anytime, gabi, araw, may tatanggap po ng donasyon, maliit o malaki. Oh, wala Duterte po Riders, pipili. oh. Basta Tumutulong galing din po sila. Para po sa mga Pilipinong mga kababayan natin. So, pwede po namin announce yung address itong Disaster Operations Center. Okay, nandito naman po si Mark na lang. Chief Amart palagi sa Disaster Operations Center. So, thank you again to the Office of the Vice President. Thank you, Yusek Amart. And thank you to the staff of the OVP dito po sa Disaster Operations Center. Maraming salamat po Ingat sa po inyo. kayo sa biyahe papunta sa Sarangani Province. Thank you. Ayun. Bagong henerasyon party list. Hindi na sayang ang boto ng taong bayan para sa bagong henerasyon party list. Kitang-kita nyo naman. Tumutulong para sa mga nasalanta ng lindol. Tinutulungan ng Office of the Vice President kasi alam nila nakakaunti lamang ang budget ng Office of the Vice President. Ginigipit kasi ng administrasyon na ito. Pinipilaya na makatulong sa taong bayan. Pero pansinin ninyo, kung sino ang mas nire-recognize, sino ang mas kinikilala, sino ang mas binibigyan ng respeto ng taong bayan bilang isang pinuno o leader ng bansa. Napanood naman natin sa video na ibinahagi ng mga netizens. Si Mr. President nagpunta doon sa Jensan. Ang nakuha ni Mr. President ay hindi yata papuri at hindi warm welcome ang kanyang naranasan doon sa Jensan, kundi pagmumura na parang tinataboy si Mr. President. Napanood nyo naman sa video. Samantalang si VP Sara bumisita doon sa mismong ospital kung saan nandun dinala yung mga naapektuhan, mga nakaranas ng lindol at mga nasugatan, mga nawalan ng minamahal sa buhay, ay siya mismo yung pumunta at nakiramay. So mapapansin ninyo at mararamdaman talaga ng taong bayan kung sino ang
mas may malasakit para sa bayan at para sa mga Pilipino. Yung iba, hinahanap si VP Sara. Nasaan daw ang VP? For your information lang, nauna pa yata ang Office of the Vice President doon sa mismong naapektuhan ng lindol. Ang pagkakaalam ko ay nakapagbigay agad ng mga pagkain doon ang opisina ni Vice President Sara. Ay nung dumating nga si Mr. President, yung inyong gusto ng mga kakamping at loyalista, hindi naman gusto ng taong bayan na makita. Kaya nga lang itong mga pink at dilaw, ito pinagayabang na si Mr. President na andun na, pumunta na, kaso tinataboy naman. Si Vice President Sara pumunta doon, tinanggap ng buong puso dahil naramdaman ng taga Jensan ang tunay na pagmamahal ng isang leader na nararamdaman nila kay VP Sara. So sino sa palagay ninyo ang tunay o mayroong katangian ng isang tunay na leader? Si Mr. President BBM ba o si Vice President Sara Duterte? Ano wag inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.